Hello po, magandang araw po sa bawat isa. So welcome po tayo ngayon sa ating Rema Fields Bible Study. So nandito po tayo ngayon sa topic po natin na mga bagay na huwag mong tingnan. Bakit? Kasi babagal po tayo. Hihinto ang buhay Kristiyano mo. Mga bagay na huwag mong tingnan, huwag mong pansinin, huwag mong pakinggan. Yan po, sige po, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, salamat Lord sa hapong ito. Dalangin namin, Banal na Espiritu, na kausapin mo po kami. Magrema ito, Panginoon. Turuan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na madali namin itong maunawaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ngayon po, ang Panginoon ay muling nagbibilin sa atin kung paanong maging matibay. Sabihin nga po natin, matibay, matatag, at malakas na Kristiyano. Bakit po? Kasi darating talaga po tayo sa point na meron kang makikita, meron kang mapapansin, at meron kang maririnig. Pero ayon po sa pinag-aaralan natin, huwag mong tingnan. Ibalik po natin ang ating paningin, ating pansin at pandinig so kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa. Yan po, sa mga oras po na to, meron po akong ibibigay sa inyong mga ilang halimbawa na kung saan yung mga tao po na to ay tumingin sa iba na hindi po natin dapat tularan. Makipagbukasan po kayo sa akin sa 1 Kings chapter 12, verses 1 to 19. Medyo mahaba po to. Ito pong kwento na to ay tungkol kay Roboam na kung saan siya po yung hari na hahalili kay Solomon. At siya po yung magiging hari ng kikilanling hari ng buong Israel. At dumating po yung time na may mga grupo ng mga tao na kung saan sila po ay lumapit kay Roboam, Haring Roboam, para humingi ng pabor. Andun yung kahilingan nila na pagaanin ang kanilang trabaho dahil nung unang panahon pa ng kanyang tatay, masyadong mabigat ang kanilang mga ginagawa. At sabi po dito, bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin, pagaanin. At ano yung mangyayari kapag pinagaan yung pasanin nila, maglilingkod sila ng maayos. Ngayon, ang sabi po nito ni Roboam, bumalik kayo sa akin after 3 days, pagkatapos ng 3 araw. Si Roboam po, siya po ay sumangguni sa mga matatandang naglilingkod kay Solomon nang ito po ay nabubuhay pa. Tinanong niya kung ano yung dapat niyang gawin. Patungkol doon sa kahilingan, sa pabor na hinihingi ng grupo ni Jeroboam. At sabi po nila, kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan, pinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. So ang ganda po ng payo, no? Andito yung advice ng mga matatanda. Talagang marunong sila. Pero alam niyo po, ito si Roboam, binaliwala niya. Binalang halaga po niya ang payo ng mga matatanda. Sa halip pumunta siya doon sa kanyang mga kababata, sa kanyang mga kaibigan at humingi rin siya ng payo. Pero alam niyo po kung ano naging payo nila? Ang sabi nila, kung noon mabigat ang binigay sa kanilang trabaho, ngayon, mas daragdagan pa at mas mabigat ang pasanin na ibibigay sa kanila. Ngayon alam niyo po, hindi naging maganda ang naging payo po ng mga kaibigan ni Roboam. Sa halip po, naging mas matigas si Roboam dahilan nakinig po siya sa payo ng kanyang mga kababata. Alam niyo po kung ano nangyari? Dahilan sa nakinig po siya na wala sa kanya ang ibang mga bayan ng Israel. Dito po makikita po natin yung kwento ni Roboam. Isa po siya sa mga halimbawa na dapat paligiran natin ang sarili natin ng mga Kristiyanong marunong humingi ng advice sa Diyos. Marunong humingi, mga Kristiyano na marunong mag-advise ng tama at makakabuti. Naalala ko po tuloy yung topic natin dati po dito sa Rema Fields Bible Study po natin na what determines your future. Marami po yun, pero meron po doong isa na ang sabi, what determines your future? Ang isa po doon, depende sa kung ano ang future
ng friends mo. Amen po. Kung sino yung nakakadikit mo, magiging ganun ka din. Amen. Mahalaga po na mamili po tayo ng kaibigan. Kasi kung ano ang ugali nila, maaari po nating makopya, magaya, at mahawa po nito. Amen po. Ngayon, sa mga kaibigan po natin, i-check po natin ano po ba yung influence nila sa bawat isa. Kung ilalayo ka niyan sa Panginoon, much better po, mas maganda na iwasan na po natin ito. Si King Rehoboam po, ang pumalit kay Solomon na maghari sa Israel. Pero dahil mali ang pinakinggan niya, ang sinundan niya, ang binigyan niya ng pansin. Sabi po dito sa verse 13, laban sa payo na matatanda, marahas ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Naging marahas po siya. Alam niyo po, naging magaspang yung ugali niya. Anong naging resulta ng pakikinig niya dun sa mali? Nangyari po dito na wala sa kanya ang 10 tribes na pinamamahalaan niya. Mainam po, maganda po na paligiran natin ang ating sarili na mga kaibigang mas ilalapit pa po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Huwag mong tingnan ang payo ng mga taong walang Diyos. Huwag mong tingnan ang payo ng mga taong walang anointing na galing sa Lord. Amen po. Bakit po? Kasi maliligaw po tayo. Kasi kung sino yung nakakadikit natin, magiging ganun din tayo. Napakahalaga po na dumikit tayo sa Panginoong Jesus. Dumikit tayo sa salita niya. Kasi once na dumikit tayo sa salita niya, makikiskis yan, sa sarili po natin hanggang sa lalabas na sa atin si Jesus. Amen po. At doon makikita mo yung character ni Jesus, yung ugali ni Jesus, nasa iyo na rin. Amen po. Kaya dito po sabi, ang sundan natin dapat, syempre, ang best example natin ay ang Panginoong Jesus. Amen po. Always dumikit tayo sa salita niya. Dumikit tayo sa Panginoon, sa mga Kristiyano na kung saan dadalhin po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung ilalayo ka sa Panginoon. Amen po. So, dito po, yung pangalawa po, abante lang po tayo sa 1 Kings chapter 13, verses 11 hanggang 32. Ito naman po ay patungkol sa isang propeta na alam niyang may bilin sa kanya ang Diyos, pero nakinig siya sa bilin ng iba. Ito po, ang sabi po dito, nang panahong iyon, may isang matandang propetang nakatira sa Bethel. Nabalitaan po nila doon sa lugar nila na mayroong isang lingkod ng Diyos na dumating sa lugar po nila. At ang sabi po dito, saan siya dumaan pag-alis, tanong ng ama. Tinuro ng mga anak ang dinaanan ng lingkod ng Diyos na mula sa Juda. Inihanda po nila yung kanilang sasakyan at ang sabi po dito, inabot niya ang lingkod ng Diyos at inabot niyang namamahinga sa lilim ng isang kahoy na sagrado. Kayo po ba ang lingkod ng Diyos na dumating dito mula sa Juda? Ako nga po, sagot ng lingkod. Sumama po kayo sa akin, sa aming tahanan upang makakain. Sumagot naman ang lingkod ng Diyos, hindi po ako maaaring sumama sa inyong pagbalik. Hindi rin po ako maaaring kumain o uminom ng anuman dito. So ito po yung bilin. Sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh, huwag kang kakain o iinom ng anuman doon at huwag ka rin babalik sa iyong dinaanan. Bitin ko po, sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh. Alam niya yung utos, alam po niya yung bilin ni Lord sa kanya. Ako rin po yung isang propeta at sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh, balik mo siya sa iyong bahay. Pakainin mo at painumin, wika ng propeta, ngunit hindi totoo ang kanyang sinabi. So, hiling lang po siya nitong nagkukunwaring propeta. At propeta po pala talaga siya. Sumama nga sa kanya ang lingkod ng Diyos, kumain siya at uminom sa bahay ng propeta. Habang sila'y kumakain, dumating sa propeta ang espiritu ni Yahweh at sinabi sa lingkod ng Diyos na galing sa Juda, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, sinuway mo ang aking utos. Bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa puok na ipinagbawal ko sa iyo. Dahil dito ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga ninuno. So fast forward po, ano nangyari po dito sa propeta na to? Alam niya nandun sa kanya yung bilin.
nangyari po nung pauwi na po siya, pinatay po siya ng isang leon. Napahamak po siya. Dito po pinapakita po sa atin ng ating Diyos na importanteng makinig po tayo sa bilin. Kasi ang bilin ang magpoprotekta, mag-iingat sa'yo at sa akin. Bilin na bilin sa propeta na huwag kakain doon. Pero dahil may nagsinungaling na propeta sa kanya, naniwala naman po siya. Hindi niya naramdaman na may mali na sa sinasabi nung propeta. Hindi siya naging aware na mali na rin yung ginagawa po niya. Mga kapatid, maraming nanghihikayat sa atin na ang pakilala ay pastor sila. Kaya dapat pakinggan din natin sila. Mag-i-instruct sila sa'yo, sasabihin nila na ito na ang pinapasabi ng Panginoon sa'yo. O sasabihin nila na alam mo na panaginipan kita, dapat ganito yung gawin mo. O di kaya, may ipapagawa sila sa atin na alam mong kontra sa dapat nating gawin, kagaya ng propeta na nagsinungaling. Amen po. Ngayon, huwag kang nakikinig sa ibang pastor. Huwag kang nakikinig sa hindi mo pastor. Kagaya po na sinabi ko po kanina sa inyo, na may specific pastor na inilagay ang Diyos sa'yo. May inilaan ang Panginoon na specific pastor na siya lang ang pakikinggan mo. Amen po. Hindi po namalayan nung propeta sa kakapakinig niya doon sa nagsisinungaling na propeta. Ginagawa na niya ang taliwas sa utos at bilin sa kanya ng Panginoon. Kaya maganda po sa bawat isa po sa atin, maging aware po tayo sa bawat napapakinggan natin. Dahil kung hindi mo pastor yan, hindi mo dapat pinapakinggan yan. Kasi dapat doon ka lang makikinig sa pastor na in-appoint na Diyos para sa'yo lamang. Amen po. Ngayon dito po, kung maaalala po natin yung previous live po sa atin ni Pastor Boy, yung Follow the Anointing. Kung maaalala niyo po yun, ang sabi doon ni Pastor Boy, dapat meron tayong Bible sense, common sense, Bible sense, spiritual sense, na nagsasabing mali nga ito. Dapat andun yung pakiramdam natin na hindi na tama to. Amen po. Ngayon, nakinig siya sa ibang propeta kahit na may specific na bili naman si Lord sa kanya. Sa bawat isa po, importante po kung sino ang susundin natin. Bakit po? Dahil bawat Kristiyano po ay may pastor na inilaan ang Diyos sa atin. Ngayon, nakasalalay sa pakikinig mo, pakikinig ko, pagsunod mo at pagsunod ko, ang magiging takbo ng buhay Kristiyano po natin. Amen po. Ulitin ko po, importante kung sino ang sinusundan natin. Kasi bawat isa po sa atin dito, ibinigyan ng Diyos ng pastor. Merong specific na pastor na inilaan sa iyo ang Panginoon. At nakasalalay sa pakikinig at pagsunod mo, ang magiging takbo ng buhay Kristiyano mo. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Boy sa isang member na nakikinig ng teaching sa ibang pastor. Ang sabi ng member, Pastor, nakikiinom lang naman po ako kapag nakikinig po ako sa pastor na yon. Sabi ni Pastor Boy noon, sagot niya, makikiinom ka na nga lang sa kanal pa. Amen po. Sabi nga ni Pastor Andrew po nung last time, kapag dun sa pagkain, hindi lahat kakainin mo. Kailangan hihimayin mo. Amen po. Kailangan, hindi lahat kakainin mo. Bakit? Kasi hindi lahat makakabuti sa'yo. Amen po. Hindi lahat. Dapat alam natin eh. Dapat, sabi nga po dito, dapat meron po tayong Bible sense, spiritual sense, na ito dapat yung kainin natin. Ito dapat yung pakinggan natin. Ito dapat yung sundan natin. Ito dapat yung tingnan natin. Amen po. Kakapakinig po natin sa iba. Minsan, nadadivert ang mata po natin. Ang tenga natin, nawawala po tayo sa daan at calling ng Panginoon. Amen po. Ngayon, nasabi po dito, huwag mong tingnan ang sinasabi ng iba. Tingnan mo ang sinasabi ng Diyos, specifically sa'yo. Amen po. Kasi alam niyo po sa atin dito sa Rema, sabi nga ni Pastor Boy, maaaring ganito ang calling ng ibang church. Pero yung Rema, may calling sa atin dito ang Panginoon na para sa Rema lang. Amen po.
So, makinig po tayo. May pastor na para sa'yo lang. Makinig ka dun. Amen. Huwag po tayong nakikinig sa iba. Bakit po? Kasi maaaring ma-divert yung tenga po natin, yung mata po natin. At tayo po ay mawala sa calling ng Panginoon. Amen po. Siyempre, hindi naman po gusto to ng Diyos. At ngayon po, meron pong isang example naman po dito na kung saan isang maganda rin po na sundan po natin. Yung kanina po, yung dalawa ay mga tao na hindi po natin dapat tularan. At ito namang huli po ay isang tao na kung saan napakaganda na sundan po natin. Sino po yun? Meron dito sa Bible na ang pangalan niya ay Onesiforo. Hindi siya familiar po, no? Onesiforo. Ang alam ko, dito po sa Bible, 2 beses lang siya nabanggit yung pangalan niya. Pero sa kabila ng 2 beses lang nabanggit yung pangalan niya, ang ganda ng iniwan niya dito po. Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 15 hanggang 18, hindi lingid sa iyo na ako'y tinalikda ng lahat ng nasa Asya, pati ni na Figelo at Hermogenes. Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo. Maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw, hindi niya ako ikinahiya, kahit ako'y isang bilanggo. Katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kaawaan nawa siya ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Alam na alam mo kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Ngayon alam niyo po, dito po makikita natin sa verse 15, ang sabi dito ni Apostol Pablo kay Timothy, hindi lingid sa'yo, alam mo, yung mga taga-Asya iniwan na ako, tinalikuran na ako ng lahat, sabi po niya. Pero ang sabi po ni Pablo, pagpalain nawa ni Lord. Sabi niya ganun. Bigyan nawa siya ng special favor ng Panginoon. Bakit? Kasi maraming pagkakataon, so maraming chances na itong si Onesiforo, inaliw niya yung pastor niya. Sino po yung pastor niya? Nung time po na to, si Pablo. Alam niyo po si Pablo, ang sabi po dito, kahit ako'y isang bilanggo. Alam niyo po si Pablo po, siya po ay nakulong, na bilanggo po siya sa Roma. Pero ito pong si Onesiforo, nakakatuwa. Bakit? Kasi hindi siya tumingin sa sitwasyon ng pastor niya. Sa halip, hinanap niya si pastor para i-encourage to. Actually, ang ibang term nga dito kay Onesiforo ni Apostol Pablo, may encourager. Siyempre, si Lord ang nag-encourage sa kanya. Amen po. Pero alam niyo po, isa sa mga naging encourager niya, naging comfort niya, naging taga-aliw niya, ay ito pong si Onesiforo. Hinanap niya si Pastor Paul para palakasin ito. Siya ang naging encourager nito. Twice lang po siya nabanggit dito po sa Bible. Pero nakaka-bless na malaman na sa kabila ng naging sitwasyon ng kanyang leader, ng kanyang pastor, hinanap niya po ito para palakasin. Amen po. Ngayon, naalala ko lang, kapag tayo po ba nakikita tayo ng pastor natin, ano kayang reaction niya? Nakaka-bless ba tayo? Tanungin mo yung katabi mo kung meron kang katabi. Sabi mo sa kanya, nakaka-bless ba ako? O nakakainis? Kapag nakikita ako ni pastor. Yan alam niyo po ito, si Onesiforo po, nakaka-bless siya. Bakit? Kasi nag-i-encourager siya. Sa kabila ng lahat, alam niyo po, hindi siya tumingin doon sa nakaraan ng pastor niya. Kundi nakatingin siya doon sa tumawag sa pastor niya. Sino po yun? Ang Panginoon. Amen. At ang bawat isa po sa atin dito, alam na alam po natin yung sinabi ng Panginoon dito sa Hebreo chapter 12 verses 1 to 2. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin. Kanino? Sabi po, kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Amen po, nakaka-bless. At sabi po dito sa atin, iwaksin natin, iset aside natin. Alin?
yung mga bagay na naririnig mo, na negative, yung mga bagay na nakikita mo, mga napapansin mo, na alam mo namang magiging dahilan para hindi mo magawa yung pinapatrabaho sa'yo ng Diyos, iset aside mo yan. Alisin mo sa buhay mo yan. Sinasabi po dito sa atin ng Panginoon at magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo na nakatingin sa Panginoong Hesus. Magpatuloy tayo na nakatingin sa ating perpektong Diyos, ang Panginoong Hesus. Amen po na siya ang ating reward. Kasi alam po natin, kapag tumingin tayo sa tao, tumingin tayo sa sitwasyon, matitisod tayo. Mawawala tayo sa calling. Kung titingin tayo sa ibang mga bagay, kung titingin tayo sa simbahan, wala tayong makikitang perpekto. Kaya ang sabi ng Panginoon, tumingin tayo sa Kanya. Kasi si Jesus, walang kapintasan. Kay Jesus, walang condemnation. Sa Panginoong Jesus, nasa Kanya yung reward. Amen po. So, magpatuloy po tayo. Amen. So, ito yung sinasabi sa atin na mga bagay na wag nating tingnan. Amen. Wag nating pakinggan, wag nating pansinin. So, magandang hapon po sa bawat isa, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, salamat po sa hapong ito. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalala sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na maging kalakasan po namin ito, maging reminder to sa bawat isa sa panahon na kailangan namin to. Holy Spirit, ipaalala mo to sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Turuan mo kami na lagi kaming tumingin sa iyo, hindi sa sitwasyon, hindi sa tao o sa anumang mga bagay, kundi sa iyo lamang, Panginoong Hesus, na siyang perfecter, Panginoon, ng lahat ng bagay. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, yung mata namin, yung tenga namin, yung attention namin ay sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang hapon po muli sa bawat isa. God bless you po.